Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Ver, ang inyong guro sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Sa araw na ito ay simulan natin ang unang aralin sa ating home economics at papasukin natin ang mundo ng pagsasayos at pagkukumpuni ng sirang kasuutan. Handa na ba kayo mga bata? Halika, samahan na ninyo ako upang pasukin ang mundo ng home economics. Mga pamantayan sa pagkatuto. Nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahi sa kamay na may codename na EPP HE4-0B-3. Pagkatapos sa aralin natin sa araw na ito, ay masasabi ninyo o inaasahan ang bawat isa na nakikilala ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Nasasabi ang mga gamit sa pananahi sa kamay at gamit ng bawat isa nito. At napapahalagahan ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ang pagkukumpuni ng sirang damit ay mapapadali natin kapag mayroon tayong mga kagamitan sa pananahi sa kamay at alam natin kung paano natin ito gagamitin. Maaring wala tayong makinang pantahi sa ating bahay, ngunit maari pa rin tayong magkumpuni ng mga sirang kasuutan gamit ang ating mga kamay. Upang maging maayos ang ating mga damit na may punit, tanggal na butones, o kaya'y mga palda na tastas ang laylayan, kinakailangan nating alamin ang mga gagamitin natin upang malaman natin paano natin maisasaayos ang ating mga kasuutan. Ngayon mga bata, nakita ba ninyo ang mga nasa paligid? Ano ang inyong nakikita? Tama ang husay ninyo. Ang mga nakikita natin sa ating paligid o sa aking paligid ay ang iba't ibang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Kapag si mami, si ate, si nanay o si lola ay nananahi sa bahay, nakikita ba ninyo ang mga nasa paligid ko? Mahusay mga bata dahil ito ang mga kakailanganin natin sa pananahi sa kamay. Sa pananahi, kinakailangan ang paggamit ng wastong kasangkapan at kagamitan upang makatiyak tayo na magiging maayos ang ating mga gawain. Ano kaya sa palagay ninyo mga bata ang mangyayari kung wala kang sapat na kaalaman sa pananahi? Tama, mahusay ang inyong kasagutan. Maari tayong masugatan o maaring matusok ang ating mga kamay. Bago tayo magsimula sa ating aralin sa araw na ito, pag-isipan muna natin ang mga sumusunod na sitwasyon kung ano ang dapat nating gagawin. Unang sitwasyon, ano ang iyong gagawin kapag natanggal ang butones ng iyong uniforme? A. Tatahiin ito. B. Itatapon ang damit. C. Ilalagay sa aparador. At letter D. Susuotin pa rin ang damit kahit walang butones. Mahusay mga bata, kapag ang iyong kasagutan ay titik A, mahusay, tama ang inyong kasagutan dahil ang dapat nating gawin ay tatahiin ito. Ikalawang bilang, natastas ang iyong damit habang ikaw ay naglalaro sa parke. Alin ang mga sumusunod o alin sa mga sumusunod ang maari mong gawin
upang matahi ito. Letter A, emery bag at pin cushion. Letter B, karayom at sinulid. Letter C, didal at medida. At letter D, gunting at lapis. Tama! Kapag ang iyong kasagutan ay titik B, magaling. Tama ang iyong kasagutan. Dapat ang gagamitin natin sa pagtatahi ay karayom at sinulid. Ang isang paraan upang mapangalagaan ang sira nating damit ay ang pagtahi nito, tulad ng tanggal na butunes, tastas ng laylayan ng damit, at kung ano pang mga maliliit na sira na maaring nangyari sa ating damit. Mahalagang lubos nating maunawaan ang tamang gamit ng mga kagamitan sa pananahi sa kamay upang maiayos ang mga punit at sira ng ating mga damit. Ngayon mga bata, ay isa-isahin na natin ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Samahan niyo na ako upang kilalanin ang bawat isa sa kanila. Ang una na ating tuklasin ngayon ay ang medida. Ito ang medida. Ang medida ay ginagamit sa pagsukat ng tela at bahagi ng ating katawan. Ginagamit ito upang maging akma ang sukat ng telang tatahiin bago ito gupitin. Pangalawa ang tinatawag nating karayom. Ito ang karayom. Ang karayom ay matalas at walang kalawang. Ginagamit ito sa pananahi kasama ng sinulid. Kaya kapag tayo nagtatahi, ay itong dalawa ang magkatandem. Ang sinulid at ang karayom. Ang pangatlo ay tinatawag nating sinulid. Ito ang sinulid. Ang sinulid ay isang matibay at hindi kumukupas o nangungupas. Ginagamit ito sa pananahi kasama ang karayom. Dapat magkasing kulay ang sinulid at tela o damit na tatahiin upang magiging maganda tingnan ang ating pagkukumpuni ng ating mga kasuutan. Ang pang-apat ay tinatawag nating didal. Ang didal ay sinusuot sa gitnang daliri. Ito ay ginagamit na panulak ng karayom kapag ikaw ay nagtatahi ng matigas na tela. Naiiwasan mong matusok ng karayom ang iyong daliri habang ikaw ay nananahi. Kapag matigas ang tela, ang didal ang maaari mong gamitin upang itulak ang karayom at hindi ka masaktan. Ang panglima ay tinatawag nating gunting. Ito ang gunting. Ang gunting ay ginagamit na panggupit ng tela at sinulid. Kailangang angkop at laging matalas ang iyong gagamitin sa paggupit ng telang gagamitin sa pananahi. Kaya napakahalaga na angkop na gunting ang gagamitin natin sa ating pananahi. Ang pang-anim na kagamitan na ating dapat pag-aralan ay tinatawag na pin cushion. Ito ang pin cushion. Ang pin cushion ay ginagamit na tusukan ng karayom at ng aspili pagkatapos gamitin sa pananahi. Ito ay may laman na bulak. Ginagamit ito
upang hindi maaksidente o makaaksidente ang ating karayom at aspili. Ang pangpitong kagamitan ay tinatawag nating emery bag. Ito ang emery bag. Ito ay yari sa cotton at may laman na buhangin. Ginagamit ito na panghasa ng karayom at aspili. Tinutusok dito ang karayom at aspili upang hindi ito kalawangin. Kaya tinatawag ito na emery bag. Ang pangwalo ay tinatawag nating aspili. Ito ang aspili. Ito ay isang matulis na ginagamit na panghawak sa telang tatahiin. So, para mahawakan at hindi madaling matanggal kapag tayo ay nagsusukat ng tatahiin nating tela, maaari nating gamitin ang aspili bilang panghawak nito. At ang panghuli ay ang sewing box o sewing kit. Ito ang sewing kit. Ang sewing kit o sewing box ay ginagamit na lalagyan ng mga kagamitang pantahi sa kamay upang hindi mawala pagkatapos gamitin. Para din tayo ay magiging ligtas sa anumang sakuna o aksidente, lahat ng mga kagamitan natin ay maaari nating dito ilalagay. Lalo na ang ating karayom at aspili dahil maaari tayong masugatan ng mga ito. Hayan mga bata, na isa-isa na natin ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Handa na ba tayo upang ayusin ang mga sirang kasuotan na meron tayo sa bahay? Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ito po si Teacher Ver, ang inyong guro na nagsasabi na ang mga sirang kasuotan ay madali natin itong makumpuni kung alam natin ang mga kagamitan na kailangan nating gamitin at kung paano natin ito gagamitin. Ang bawat suliranin ay may solusyon, kaya dapat palagi tayong happy lang.